meron tayong re-reaction ng short video ni Babalina na tinatawag nating ang pambababoy ni Amy Marcos. Wag naman. Ano wag naman? Ano yun, Direk? Pakita mo nga. Eto na, mga kaiksena. Wait lang, ha? Saan yan? Yan. So, without further ado, let's do this. Rock and roll. Wag naman. So, dito, mga kaiksena, may ginawa siya, matagal na to, mga weeks na yata to, o nung bagong taon. So, tingnan nyo itsura ni Amy Marcos, no? Mahilig talaga siyang gumawa ng mga ganitong klaseng katarantaduhang video. Nagmumukha siyang cheap. Hindi pala, cheap naman talaga siya as in chipipay. Para si Sayad. 'Di ba? Dito sa paggawa niya ng ganito, akala niya ikinagaganda niya at kinakatalino niya at kinakaangat ng kanyang political career sa paggawa ng ganito. Hindi niya naiisip na nagmumukha siyang tanga. Na nagmumukha siyang trying hard. Trying hard na para magmukhang bida, magmukhang mabait, kahit sa kabaligtaran, demonyo. Bakit mo naman nasabing demonyo, Direk? Biruin mo, kapatid, no? Nagawang sirain para lang sa pansariling interes politika. Inang buhay to, oh. Diba? Oh. Nakita niyo naman yung ginawa niya sa kapatid niya doon sa rally ng mga kapatid sa iglesia. 'Di ba? Kung ito ay hindi hangal, hindi niyo gagawin 'yon, 'di ba? Pero dahil kasi iniisip niya yung kanyang political survival at kanyang political interest sa susunod na 2028 dahil 'di ba? Ito na nga. So pakinggan natin at reaksyonan lang natin ng konti ito bago tayo dumako sa mga balitang barbero ni Amy Marcos. Dito muna tayo, ha? Action! Siyempre, directed by Directed Gasolito. Ang director na talampakan agad. Ito na. For today's video, bibili tayo ng pork. Ba't ganyan yung ilong ni Amy? Di ba dapat pag redokada ka, ang ganda ng ilong mo? Ba't parang hindi naman? Oh. Kahit anong gawin mo, Amy, hindi mo matatago yung tanda mo. Di ba kahit mag-contact lens ka pa, maglagay ka pa ng eyelashes, di ba? Wala na yan. Alam mo, mas maganda yung light lang na, light lang na makeup. Parang si Malditang Lola, parang wala pa nga makeup yun, nakita ko eh. Tapos si Tita Hilda rin, light lang yung kulay, yung nila sa face. Ganun lang. Tignan mo to. Wala, ilalabang ko si Malditang Lola at saka si Tita Hilda dyan eh. Oo, ay nako. Sabi ko sa inyo, walang-wala yan. Palas pa yan, may pera pa yan. Tuloy natin. Hindi siya, parang hindi na normal. Parang hindi na natural na di ba? Aling Luz Biminda. Aling Luz! Ay, sa bagay, hindi na nga pala natural yan. 'Di ba? May halong chemical yan eh. Magkano ba ang baboy ngayon? Mura lang po, manang. Swak sa budget mo. Alam nyo, super desperado na talaga tong senador na to para mag-effort pa talagang gumawa ng mga ganito. Akala ko nung una, nung araw ba? Akala ko noon na lang. Nung binabanatan ko si Madam Lenny o si Nanay Lenny nyo, yung mga kakamping dito, akala ko noon, nung binabanatan ko si Madam Lenny, na kumbaga dahil tawan-tawa ako akala ko yun siya lang yung gumagawa nun na may ganun. Pero sa paglipas ng taon, naintindihan ko kung bakit. Pero tong kay Amy Marcos, ang lala. Sobra talaga, mga kaiksena, parang sobra ka namang Amy, para gumawa pa ng ganyan. Ginagawa mo nang ang bobo yung mga DDS, dinadagdagan mo pa yung pagiging bobo nila. 'Di ba?
Oh. King of budget, minsan naisip ko, kaya siguro tinawag na pork ang pork barrel dahil madalas talaga naman binababoy lang ng ilang mambabatas ang pondo natin. Very common lang, di ba, yung script. Kaya pala tinawag na pork barrel ang budget. Ang cheap ang puta. Di ba? Yung script nila, di ba? Oh, yung pork daw, dahil sabi nung nagtitinda malaking bunganga, pasok sa budget. Kaya siguro tinawag na pork barrel. Kasi binababoy nila yung budget. Wow. Nagmamalinis, akala mo naman malinis. Isa kang napakarumi. Di ba? Kumbaga, ang kapal na mukha ni Amy Marcos magaganito no? Intindi natin si ate. Siyempre, kinuwang artista yan, may bayad yan. Kaya siyempre, tawag dito, acting lang yung role ni ate. Huwag natin siyang anuin. Pero ganun pa man, sama na rin natin. Sige. To like story. Ang pondo, parang karne. Tinatagtad, pinaparte-parte. Tama ka dyan, ate. Ang basic? Diba? Alam mo yung gusto nilang i-relate na simple-simple na maintindihin yung sinasabi ng tungkol sa budget eh. Kailangan pang ano nyo rito, tag dito, gumamit pa kayo ng ganyan. Kabobo nyo naman. Diba? Do you agree mga ka-eksena? Mahirap bang intindihin kung ano yung pork barrel? Mahirap bang intindihin kung ano at para saan ang budget? Diba? Ang katangahan yun. Ampun. Ano sabi niya? Tinatagtad, pinaparte-parte. Tama ka dyan, ate. Wow, Amy Malalaki ang tipak, mahirap isilid. Parang pork barrel. Hee Another day is gone. I'm still on. Ay, mali yung kanta mo, direct. Hindi dapat yun. Ang kanta mo dapat, it's a thriller night. Dun 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 dun. Dun 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 dun. It's a thriller night. Dun 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 dun. Kaya ang ginagawa, hinigiling. Hindi. Hindi. Pag makapal daw ang tipak, mahirap daw pisain. Talagang mahirap pisain, lalo na kung hilaw. Lalo na kung frozen. Palambutin mo yan. Kahit malaki pa tipak niya, pag pinalambot mo yan, pressure cooker ko pa yan. Diba? Kumbaga dito sa ginawa nilang video na to, pinakita lang nila kung gaano sila, tag dito, nanggagago ng mga supporters nila. Para di halata? Para mas madaling sibain. Ang OA, di ba? Actually, Amy Marcos, ginigiling ang baboy, depende sa pangangailangan. Depende kung saan paggagamitan. Alam nga naman, magluto ka ng sinigang. Ang gagawin mong baboy, giniling, sinigang na giniling. Tanga mo naman pag yun ang ginawa mo. Diba? Magluluto ka ng tawag dito, spaghetti, tapos ang karne mo, tipak-tipak pang adobo. Diba? Ano ba naman yan? Ang jologs nyo naman mag-isip. Sino ba director niyan? Parang ewan. Diba? Itong isang ito, parang kinaltasan. Tinimbang, ngunit kulang. Ito, DOTR, Foreign Assisted Project. Sa original, nasa 121.5 billion. Ito ang napakalinaw na sistema, napakalinaw na example kung paano siya gumawa para magmukhang bida at magmukhang malinis. Yan yung way niya. Yung gagawa siya ng sarili niyang eksena para nga naman siya yung bida. 'Di ba?
Kasi pagka doon sa Senado, pagka doon sa may mga kasama siya, hindi siya pwedeng basta magdadaldal lang doon ng siya lang. May magsasalita at may magsasalita. At hindi lang kasi siya ang senador. Pero dito, sa paggawa niya ng mga ganitong klaseng video o mga ganitong short na video, siya yung bida. Kwento niya, 'di ba? Kwento niya lahat 'yan, sa kanya lahat. Ganun lang yung kaya yung gumagawa ng ganyan para makuha niya yung clouts. Makuha niya yung pansin ng buong Pilipino. Oo, ganun lang kasimple. Dating sa budget, 49.2 billion na lang? Ay! Parang sinigang na walang sabaw? Tama! Tanga, ano sinigang walang sabaw? Patanga, 'di ba? Saan ka nakakita ng sinigang walang sabaw? Boom. Ba naman yung script nyo, patanga? Para sinigang na walang sabaw? Loko-loko rin eh, no? Saan ka nakakita sinigang? Tinawag mo pa sinigang. Di sana tinawag mo na lang patuyo. Boom. 'Di ba? 72.3 billion ang binawas. Binawasan ang para sa Metro Manila Subway. Yung North-South Commuter Train, tanggal din. Pondo sa transportasyon, binakulaw. Kaya ang bansa ang kupad ng galaw. Dito nagagaganyan siya sa panahon ng kapatid niya. Sa panahon ni Digong wala siyang kibo. Anong kagaguhan yan, Aimee? Tang inumin mo pala eh. Boom! Diba? Oh. Sige, pag isipin natin, walang nangyari mo ng hindi pangulo si PBBM. Balik tayo kay Digong. Diba? Hindi man lang siya nakapag-isip ng ganyan. Diba? Tandaan nyo kung hindi si Pangulong Bongbong Marcos na nag-ingay ng nangyayari katarantaduhan sa Pilipinas, hindi rin kayo ganyan. Kasi nakikinabang kayo. Kasi kayo yung nakikinabang sa panahon ni Digong. 'Di ba? Oh. Bakit kayo ngayon nagaganyan? Kay Digong wala kayong ganyan. Walang korupsyon? Oh, tang inumin niyo ulit. Inamin na nga ni Digong eh. 'Di ba? Lantara na nga eh. Ang korupsyon sa DPWH, may umiyak ba? May nagsalita ba kagaya ni Aimee Marcos? May mga ganyan bang klaseng hanas si Marcos, si Aimee? Wala. Bakit? Dikit ni Digong. Oh, paano gagawin natin? Ngayon, yung kapatid niya mismo nagpapaimbestiga. Oh. Ngumangal-ngal, nasan yung kapatid niya? Nandun, sa kabilang bakod. Oh, kaya nag-iingay, di ba? Oh, pilit nilang pinapasama si PBBM, si Pangulong Bongbong Marcos, pinapalabas nila na siya yung may kasalanan ng korupsyon. Wow. Hiyang-hiya naman ako dito kay Aimee Marcos na at sa lahat ng mga sumusuporta diyan o mga kakampi ni Aimee Marcos na para bang nagsimula ang korupsyon nang maging presidente si Pangulong Bongbong Marcos. Boom. Ina nyo. Ayan na naman. DPWH Foreign Assisted Project. Ayan na naman, ang tanga-tanga nyo. Kayo nagtitimbang niyan kung halimbawa lang papatulan natin. Di ba kayo nagtitimbang niyan? Oh, kayo may hawak eh. Hindi niya nagigets. Yung ginagawa nilang acting na ganyan, sa kanilang babalik, tinan mo. Sila yung nagtitimbang. Siya yung bumili doon sa tindera. At yung tindera, kausap niya simulat sa pool. Di ba? Oh. Hindi, kung sasakyan lang natin, kayo ang nagtadtad, kayo ang naggiling, kayo ang nagtitimbang dyan, tapos kulang, hahanapin nyo, o tanga nyo. Diba? Gets? Oh. Wag ganun, Aimee. Wala ka pala eh. Nakailan timbang na kayo dyan, nagtataka kayo, kulang. Kayo may hawak ng baboy, kayo may hawak ng timbangan, yung nagtitinda, katabi mo pa. Sino nagnakaw? O di back to you. Baka kayo nagnakaw. Diba? Kasama na dyan yung mga pumping station ng Metro Manila, Pasig Marikina Spillway, yung Cavite Bataan Tulay, Negros na mga tulay. Nako, 70 billion sa original, naging 17 billion na lang ngayon sa budget. Kaya konting ulan, baha. 52.3 billion ang nawala.
Kaya ang proyekto, matabang. Parang sinigang na lasang nilaga? Ang bobo nung nagluto. Di ba? Made moisel. Parang sinigang na parang nilaga. O sino nagluto? Ako? Di ba? Tango-tango lang. Ang cheap. Parang adobong maputla. Pero syempre, Adobong maputla. Malamang kulang sa toyo. kung may kaltas, may dagdag. Wow! Farm to Market Road. Nung dati, 16 billion. Eto na, 33 billion. 17 billion ang nadagdag. Nako ha? Farm to pocket na yata yan, Manang. Uy, Di talaga nila nagigits yung pinagagawa nila na akala nila na tulad yan, yung sinasabing mga farm to market road, parang si Pangulong Bongbong Marcos lang ang merong farm to market road. Ang hirap talaga ipilit sa mga DD shit, no? Kapag isasaksak mo sa kanila, sa panahon ng tatay ninyo, yung tatay ninyong kartong long hair na ngayon, 'di ba? Wala bang naging ganyang klaseng proyekto? Hindi ba natin pwedeng ungkatin? Hindi ba natin pwedeng silipin? Magtataka nga yung anak, ang laki-laki ng pinondo eh. Kahit mismong si Sarah merong nakalista rin eh. 'Di ba? Ang hirap magmalinis kung alam mo sa sarili mo naman, nadamay ka naman diyan. Nililigtas niya yung sarili niya. Akala niya maliligtas siya eh. ano to? Presidential assistance to farmers daw. Wala naman to sa plano, zero. Nako, sa budget, 10 billion. Isipin mo, ito naman, tupad. Lumaki ng todo-todo. Dati, 14 billion to. Isipin mo, naging 25.3 billion. Alam niyo yung parang tawag dito, 'di ba? Magkakasama naman sila, 'di ba? Sa naging pagdinig, may bycam, 'di ba? Ba't ngayon siya umiiyak? Kung halimbawa lang di ko alam yung buong numbers eh. Wala tayong alam diyan sa numbers eh. Ang binibigyan natin ng reaction kung gaano siya ka-corny at ka-cheap gumawa ng ganitong klaseng pautot. Pero yung Congress at Senado may kanya-kanyang ginampanan pagdating sa budget, 'di ba? At nagkaroon pa ng bycam. Sila din naman 'yun eh, 'di ba? Oh. Tas nagtataka. Nandun na siya eh. Nandun na siya at nandun na yung mga kaalyado niyo mga Duterte senators, 'di ba? So silbi mo, ano silbi niyo? 'Di ba? Oh. Pinagdagan, 10.8 billion. Say mo, eto, ano naman to? Ang mahiwagang AIX ng eleksyon ng DSWD. Dinagdagan mo naman ng 36.8 billion. At ang ngayon, jackpot, 63.895 billion. Laban ka, maipit ng DOH. Naku, nakakatulong nga sa tao eh. Maninikluhod ka naman sa mga politiko. 51.647 billion. Eto, LGSF, Local Government Support. Okay sana yan. Pero eto na naman, palakasan, 57.872 billion. Wala na tayong maasahan ng mga tulay, wala nang mga kung ano-anong kalsada, wala nang lahat. Ma'am, ang daming giniling. Hindi niya alam yata yung pinagsasabi niya, lahat ng pinagsasabing yan, lahat ng mga kakampi niyang senador, ang gahaman dyan. Tupad, AIX, yung mga ganyang klaseng budget na binibigay. Di ba? Puro mga senador, congressman ang mga nakikinabang dyan eh. Di ba? Oh, papangalanan ko pa ba? Oh, Bongo, ano na? Di ba? Parang gusto niyang palabasin, napakalinis niya at ng ibang kasama niyang senador. Sus Mariosep. Comment nga dyan sa baba, oh. Hindi na bobo mga tao ngayon, Aimee. Wala ka nang mauuto. Pasalamat ka na lang talaga na daan mo sa pera kaya ka nanalo. Pero wala naman na may gusto sa'yo eh. Tandaan mo yan, Aimee. Kaya sigurado, laglag ka na ngayon. Kung
Kung hindi na naman kung gagana naman ang pera niyan, mananalo na naman 'yan. Pero kung walang perang involved diyan, iyak yan si Amy sa kangkungan ng ano niyan, dampot diyan. Oh. Ano kaya ang purpose ni Amy for doing this? Nakakaloka lang. Simple lang po 'yan. BMB Irene P. Ginagawa niya yan para makuha niya yung tawag dito, pagiging bida, kumbaga pagiging hero. Kasi pagka nagsalita siya doon sa Senado o doon sa may mga kasamaan siya, pwede siyang kontrahin. Pwede siyang sagutin, 'di ba? So, ginagawa niya na lang kasi through Facebook, mas malaki po talaga ang reach ng Facebook eh. Mas mabilis kumalat. Ngayon, kung ito ay dito niya padadaanin sa social media, hindi sa mainstream media, mas mabilis dito sa Facebook. Sa mainstream media, hindi lahat eh. Kasi karamihan ng mga tao, lalo na sa pagdating sa balita o sa politika, nandyan talaga yung gumagamit ng utak na. Sa Facebook, maraming uto-uto lalo eh. Niloloko ni Amy Babalina ang sarili niya. Wala na siyang pakialam puro eh. Kung nagmumukha na siyang tanga, nagmumukha siyang loko-loko, basta ang mahalaga sa kanya, yung mauuto niya at yung mapapaniwala niya na siya ay tapat, na siya ay malinis kahit hindi. Ganun lang po kasimple ang ginagawa niya dyan. Basic na basic lang. Para saan? Sa bola-bola? Tama! Ang pondo natin, ginigiling para ang tao bula-bulahin. Small Business Corporation, binawasan ng 500 million. Nako, tulong sana ito sa maliliit na negosyo katulad nito. Maliit na negosyo? Tapyasado? Kaya atrasado. Samantalang ng DOT, nako, 500 million sana. Ginawang 1 billion doble. Kahit zero naman ang performance. Mas pahal pa ang poster at slogan kaysa serbisyo sa bayan. Ang timbangan ng bayan ay di nagsisinungaling. At ang pork, kahit gilingin, baboy pa rin. Bakit ba kasi ginigiling? Hindi mo ba napansin ang suot ko? Color peach. Ginigiling para pagulungin ang impeachment ni Inday. Boom! Huli. Huling-huli, di ba? Oh. Nakita nyo mga kaiksena yung propaganda, di ba? Oh. Sa bandang huli, isisingit pala yon yung kay Sara. Ngayon ko lang kasi pinanood yan eh. Nakita ko lang eh. Sabi ko, ano to? Parang tanga. Hindi ko ina-expect yun na sa huli isisingit niya yung ang suot ko, peach, kasi inugulong impeachment ni Sara. Magba-vice president kasi kay Sara ang bruha. Alam naman natin, nahawak sa leeg ni Sara si Amy Marcos. Grabe, no? Ang sarap murahin ni Amy Marcos, no? 'Di ba? Grabe. Talagang naniniwala na talaga ako na pagdating talaga sa politika. Kaya talagang yung iba nga nagagawa pang pumatay, 'di ba? Magpapatay para lang sa politika, 'di ba? Kaya wag na tayo magtaka na kahit ang kapatid niyan, baka nga ang kapalit, halimbawa kung ang gagawing kapalit nanay niya, kaya niya rin gawin pagtaksila ng nanay niya eh. Sa tingin nyo, 'di ba? Oh. Sipin nyo mga kaiksena ha. Ganon ka ganon ka ganid to si Amy Marcos na magkaroon pa ng kapangyarihan. Biruin mo, nakuha niya pa ipasok yung sa impeachment ni Sara, 'di ba? Siyempre pag narinig ng bobo at mga tatanga-tangang mga DDS followers ni Sara, ang dating sa kanila, uy, pinagtatanggol ni Amy si Sara, oh. Pangar naman may boto na naman si Amy Marcos. 'Di ba?
Kaya no wonder mga kaiksena na gano'n na lamang ang nangyayaring paatayan at pagtataksil sa mga kamag-anak, kadugo, kapamilya, manalo lang sa eleksyon, 'di ba? Handang magpapatay, handang pagtaksilan o magkagulo, magkawatak ang pamilya dahil sa politika. Yan, Amy Marcos. 'Di ba? Diyos ko, day! Ang timbangan ng bayan di nagsisinungaling. Kaya mo nalitirin. Bad trip. Well, anyway, so, paki-comment nga anong masasabi nyo dito. One word lang. Anong masasabi nyo kay Amy Marcos sa ginawa niyang ganitong klaseng pautot? O, one word lang and then tuloy-tuloy na tayo. Alright, game. Ano ba tayo? Dito na. Ay, nako. So, puntaan natin mga kaiksena ang issue na dapat natin pag-usapan. Okay? Yan, comment nyo lang kung ano yung mga gusto nyo sabihin kay Amy Marcos. Kunyari, kaharap nyo si Amy Marcos, ano masasabi mo sa kanya? Huwag kayong huwag kayong mag-hold bars. Ay, hold bars. Hold bars. No hold bars kayo Comment nyo lang. Bahala kayo, hindi ko kayo pipigilan kung gusto nyo magmura. Ngayon mga kaiksena, bali-balita kasi nga may pinalabas si Amy Marcos na kesyo daw may kakasuhan sa January 15 na mga senador, kongresista. Yan yung pinapakalat ni Amy Marcos. Okay? At nakakapagtaka mga kaiksena, paano nalaman ni Amy Marcos saan ang galing yung balitang yan? Gaano ka-legit yung balita na yan? Diba? At paano nga nalaman ni Amy Marcos yan? Ganun ba kadali malaman ng ganyang klaseng impormasyon? 'Di ba? Ano ba siya? Meron ba siyang daga sa loob ng kusamang departamento 'yan? O ganun ba kalakas ang kanya kapangyarihan? Siya ba ay namemwersa kagaya ni Libiste? Eto, pakinggan natin mga kaiksena kung ano yung sinasabi ko. Yan. Ito yung kinalat ni Amy Marcos. Pinangunahan niya na. Kaugnay naman ng flood control scandal, sinabi ngayon ni Senadora Amy Marcos na nakasagap siya ng impormasyon na may mga kakasuhan sa January 15 kabilang ang mga senador. Pagpalagay natin mga kaiksena totoo. Pagpalagay lang natin na totoo mga kaiksena ha. Ngayon, so hindi ba dapat matuwa siya? Bakit, Derek? Bakit siya matutuwa? Di ba naghahanap siya ng mga big fish? Di ba? Na makukulong, makakasuhan? Di ba? Ayan na inaantay nyo. May senador, may congressman na makukulong, kakasuhan. Kaso ang problema, Derek, yung mga kakampi niya daw. Yun lang. Di ba? Kunyari lang naman yun. Kunyari lang. Sinakyan ko lang. Pero, syempre, tingnan muna natin. Sabi ni She, malamang may binabayaran na puting ahas si Baba. Hindi puting ahas ang binabayaran nun. Pero pinagbawalan umano silang mag-ungkat kaugnay ng mga nasa matataas na posisyon. Nakatutok si Mab Gonzales. Ilang senador at kongresista umano ang makakasuhan kaugnay ng maaanomalyang flood control project sa January 15. Ako, kung totoo nga yan, wala akong problema dyan. Kahit sino pa yan. Basta mahalaga, mapatunayan na totoong may kasalanan yung mga senador at mga kongresista. Yung tipong hindi makakalusot na, ay, mali pala, hindi pala totoo. 'Di ba? Kasi ako, kahit sabihin mo pang halimbawa, kaalyado ni Pangulong Bongbong Marcos na senador, yung nadawit dyan, tas legit naman. Bahala ka sa buhay mo, totoo pala hindi makulong ka. 'Di ba? Ano gagawin mo? Kampihan ka namin? Easy. 'Di ba? Ayon sa nabalitaan ni Senador Amy Marcos, Chismosa talaga to si Amy. Balita,
January 15, ang charges against certain senators will be filed. I understand they have already drafted against Senator Jinggoy, Senator Joel, and former Senator Bong Revilla. Pagkatapos ang balita ko, meron na rin daw against Congressman Garjola, Congressman Yap, and his brother, Congressman Yap as well. Pero Tingnan nyo to mga ka-eksena, kung gaano kakupal at kademonyo to si Amy Marcos. Uulitin ko ulit, pagpalagay na natin na totoo yan. Kung ikaw, punyeta ka Amy, kung ikaw talaga ay para sa taong bayan, kagaya ng pinoportrayal mo dyan sa mga videos mo na akala mo ang bait-bait mong hindut ka. Boom! Diba? Take note once again, ladies and gentlemen. Pagpalagay natin na totoo. Ngayon, kung ikaw ay isang senador na para sa bayan at walang kinikilingan, di ba? At talagang para sa katotohanan ka. Ngayon, may masasampahan na kaalyado mo man o hindi. Di ba dapat matuwa ka at hayaan mo ang hustisya yung gumulong, yung proseso? Hindi ba? Ngayon, kung malinis yung mga punyetang senador na pinapangalanan mo dyan, wala kang dapat ikatakot. Eh, bakit ka natatakot? Bakit parang worry na worry ka sa kanila? Bakit? Sabit ka ba pag sumabit sila? Boom! Chirurut to sa. Shoutout kay Mother Pebo. Nakita ko sinishare niya yung post ko eh. Shoutout. 'Di ba? Tama ba ako mga ka-eksena o mali? Oh. Pagpalagay na nga natin, 'di ba, Amy? Kumpara sa taong bayan, 'di ba? Kahit kakampi mo pa 'yan, kahit pa kapatid mo pa nga dapat siya kunyari eh, 'di ba? Oh, pero sa kapatid niya, 'di ba? Wala siyang pakialam. Kahit gumawa siya ng kwento, basta sirain niya lang yung kapatid niya. Pero itong nakakapagtaka mga ka-eksena, 'di ba? Kung gano'n ang iisipin natin na huwag ka mag-worry, Amy. Una sa lahat, hindi ka dapat kumakampi sa mga kaalyado mo kung sila naman ay nadadawit dyan. Dapat dun ka din, tumulong ka para malaman ang katotohanan. Kung ako yun si Amy, tapos sila Joel, sila Jinggoy, kahit sabihin mo ang kaalyado, mga kapatid, hayaan nyo lang. At lalabas din naman ang katotohanan, patunayan nyo. Basta ako, nakandito ako. Tutulong ako sa inyo kung ano yung pwede kayo tulong. Pero hindi ako para, alam niyo yun, di ba? Eh, nangyayari, nag-aabogado na naman. Nagbibida-bidahan na naman para ipagtanggol niya yung mga kakampi niya. Kaya nakakapagtaka at nakakapagduda, mga ka-eksena. Yung galaw niya na yan. Malamang sa malamang talaga sasabit to eh. Halimbawa, ako si Joel Villanueva, kunyari. Diba? Mr. President, kaluluwa ng mga kababayan natin na minagpapalit. Diba? Oh. Ay, nako. Nakakausap ko yung mga toda. Nakakausap ko yung mga barangitan. Nakakausap ko si Kapitan. Kung ako yun, ang gagawin ko dyan, ay, hindi pwede. Ba't ako nakakasuhan? Dadamay ko to si Amy. Pare-pares naman tayo nakinabang, ba't ako lang makukulong? Ay, hindi pwede yan. Baka ganun, kaya ka nagtatanggol dyan sa mga kakampi mo, di ba? Pero alam ko na pinagmamalaki, na kompleto na daw yung ebidensya. At Sino nagsabing pinagmamalaki? Di ba? Ikaw talaga, oh. Puro ka talaga chismis, eh. Ang tanda-tanda mo na, hindi ka gumawa ng tama. pwede na daw i-file. Kinukuhanan namin ng pahayag ang mga nabanggit na mambabatas. Oh. Sa nasagap ni Senator Amy, wala Eh kung tutusin, mga ka-eksena, talaga namang matagal na pala eh. Sa panahon ni Digong, na-involve na tong mga to eh. Ngayon talaga napalabas yung mga pinagagawa nito. Biruin mo yung Yap Brothers pala, oh, 'di ba? Eh tropa pips ng mga Duterte pala. 'Di ba? Oh, tuloy natin. Tapos sa panahon ni Digong, kontag dito, umarangkada sila Joel, Rosie Revilla, si Jinggoy, yung mga yan, oh. 'Di ba?
Oh. Na namin ng pahayag ang mga nabanggit na mambabatas. Sa nasagap ni Senator Amy, wala pang direktang ebidensya pero inihahanda na rin umano ang kaso laban sa ibang senador. Kaya tanong niya, bakit Senado ang napuntirya? Sinasabi din, wala raw Tingnan nyo mga kaiksena kung gaano ka double standard to. Hingi ng hingi yung mga kakampi niya at siya, asa na yung big piece, asa na yung ganito, may makukulong o kakasuhan, asa na sila. O ayan na, o ba't umiyak ka? Diba? Takot siya dahil sasabit din siya para play safe siya. Dapat malaman nila na she tried her best. Ganun na nga po yun. Ganun na talaga yung ginagawa ni Amy Marcos. Kaya nga, kahit kapatid niya sinungay niya o tinuklaw niya para lang mailigtas niya at mapatunayan sa kanila o sa mga Duterte na tapat siyang alagad ni Digong. Oh. sa ngayon, direct evidence linking Senator Cheese, former Senator Nancy, former Senator Grace, and Senator Mark Villar. At hinahanda daw yun. Bakit naman ganito lahat ng senador? Akala ko yung flood control ang pinagmulan doon sa Kongreso at sa Speaker's Office. Ay, Bogart. So, paano gagawin natin, Amy Marcos? Kung usapang flood control, tapos, excuse me po, yung mga napupuntahan o yung pinatag dito, kumbaga, doon napupunta sa mga taong itong involved, ayaw mong maniwala, nagtataka ka, bakit napunta? Sino ba yung dapat ma-involve dyan? Si Kapitan? Sino ba may hawak ng pondo? Sino kaya gusto ni Amy Marcos ang managot dito? Tayo? Gumamit ka nga ng utak mo, tanda mo na Tagal mo na sa Senado Mga kaiksena, tulad ng mga kongresista, sila nagkakaroon ng pagkakataon para makakuha ng pera, tama po ba? 'Di ba? Sa kanilang mga request, sa kanilang distrito, ganun din sa mga senador. Noon pa, may pork barrel, may kung ano-anong mga cheche-boreche sa kanila. Sila yung may mga pagkakataon para magkaroon na makapagnakaw. Sino magnanakaw? Kami? Boom! Sinong gusto mo? Natural, kasangkapan yung mga ahensya ng gobyerno, halimbawa, kagaya ng DPWH, yung mga engineer, yung kontraktor. Kasabwat sino? Sino kasabwat? Barangay Tanod? Tanga mo. Boom! Wag naman. Ano wag naman? Ang basic lang nun. So, hindi pwedeng malink sa mga senador? Hindi pwedeng malink sa mga kongresista? Lalo na pagkakampi mo? Hayop na yan. Wag naman. Anong tawag mo dun? Di ba? Kakaloka naman tong babaeng to. Tuturo pa yung senador na napunta. Yung mga senador na. May naglilink nga papunta sa kanila. Anong gagawin natin? Di susundan? Oh my God. Ang sakit mo sa ulo ay may Marco. Ay, sa baba pala. Sa small bycam, bakit nauwi sa Senado? Parang sobrang diversion na to. Balita Diversion daw? Oh my God. Boom! Paano naging diversion, Amy? Ang lala ni Amy, Ang tindi. Yan mga kaiksena ang nakakatakot. Kasi biruin nyo nagawa nilang pagtulong-tulungan kasama yung dating ombudsman para hindi mapanagot sa impeachment si Inday Sara. Yung hayop na sayad na yan. 'Di ba? Tapos nakikita nyo naman ngayon mga kaiksena, pilit niyang gustong ilayo. Ngayon napupunta na, natuturo na sa mga kongresista at senador yung mga sangkot. Tapos ayaw niya. Gagot. Wag naman. Easy. Hindi ka ma-high blood dyan, Nung oras na, launa na,
Tarin daw ng senadora, bubuwagin na ang ICI o Independent Commission for Infrastructure sa February 1. Ang balita ko, February 1 ang pinapakong date na i-disband na raw yung ICI. Ayun. Wala nang ICI. Kung sa bagay, nag-resign na lahat ng member. Ano kayang gamit ni Aimee Filter? Parang gusto kong gumamit niya ng kinis-kinis eh. Oh, ang taaray. Aimee, pa-share naman. Anong gamit mo? Ano kayang gamit niyang webcam? Logitech lang yung camera ko eh. Pa-share naman oh. Ganda ng kinis ah. Tibay oh. Ganda ng nose line ah. Oh, kinanta kayo ng mga taga DPWH gaga, sabi ni malditang lola. Oh, maliligtas lang ang kaalyado kahit magmukha ng siyang bobo, sabi ni Kino. Oh, 'di ba? Direct parang may bumubulong na multo. Obviously. Pero wala pong maliwanag. Lumampas na yung due date na December 15. Sa isa namang pahayag, Oh, kita mo. Lumampas na yung due date, December 15. We have not received any information or notice regarding this matter from sinabi ni ICI Executive Director Executive Director Brian Hosaka. Brian Hosaka na wala silang natatanggap na impormasyon o masabi tungkol dito mula sa Malacanang. Dismayado rin si Senador Marcos dahil pinagbabawalan Tinan mo ang layo, oh. Anyari? Kanina, ang kinis mo, pantay eh. Pantay kanina yan eh. Anyari, te. Ha? Wow. Boom! Ba't kayo... Balik mo direct. Oh! Dito, tinan mo oh. Alam mo yun? Di ba? Lumampas na yung due date na December 15. Sa isa namang pahayag, sinabi ni ICI Executive Director Brian Hosaka na wala silang natatanggap na impormasyon o masabi tungkol dito mula sa Malacanang. Dismayado. Naloko na. Ganyan na ganyan yung mga pagka halimbawa payday, galing kayong trabaho kayo construction, tapos sumahod kayo, binigay na ni foreman yung sahod nyo, tapos nag-beer house kayo, pagpasok nyo ng beer house, akala nyo ganda-ganda oh, tapos paglabas nyo sa umaga, yung putok na yung araw, ayan na. Ikaw ba yan? Ka-table mo, pinagbibili mo na ladies drink oh. Kala mo kasi si Marian Rivera oh. Pare, ganda ng jigs ko pare oh. Marian to. Tinga, ano oras ba? 9:00 na ng umaga pre. Asan si Marian? Ha? Hindi si Marian yan. Si Marian Palad yan eh. Charot lang. Kayo naman oh. Joke lang yun. O game, tuloy natin. So, sinabi mismo ng ICI Executive Director, wala kami nalalaman ganyan. Buti pa si Aimee. Di ba? Oh. Rin si Senador Marcos dahil pinagbabawalan na umano silang mag-ungkat ng mga nasa mataas na posisyon sa mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Ang alam daw niya, bawal na sabihin mula kay dating House Speaker Martin Romualdez pataas. Mula nung tinanggal si... Uy! Boom! Nagbago ulit! Uy! Uy, uy, uy! Sana all! Easy. Biglang ang kinis. Biglang pantay na naman. Senator Marcoleta, pinipigil naman kami talaga na wag aakyat hanggang sa mabababang... Tingnan nyo kung gaano kasinungaling to. Kung gaano kasinungaling gumawa ng kwento. Pinipigil daw sila na wag aakyat sa mataas daw. Bakit kayo magpapapigil? 'Di ba? Isiwalat nyo sino yung nagpapapigil sa inyo. O kwento nyo lang. Boom! Nakita nyo mga kaiksena yung pagkakaiba? 'Di ba?
Kasi kung totoong merong pumipigil sa inyo, bakit kayo nagpapapigil? 'Di ba? Tandaan nyo, para sa bayan at sa katotohanan ng gusto ng bawat Pilipino. Ngayon kayo, magpapapigil kayo? Pero pag kay Sara, para ipagtanggol, di kayo nagpapapigil kahit magmukha kayo mga asong ulol? Kuha nyo mga ka-eksena, di ba? Kaya mahirap paniwalaan to eh. Mahirap as in. Di ba? Gusto nila, yung sinasabi lang nila, yun lang ang paniwalaan. Pero kung titignan mo naman, talaga ba? O ba't nagpapapigil kayo? Sino yung nagpapapigil sa inyo? Di ba? Sus, Mariosep. Hindi, si totoo lang yung si Martin Romualdez, si Tambaluslos, kung talaga namang meron kay ebidensya na ba't, di ba? Ba't nyo pa patagalin? Ba't nyo pa hayaang makawala yan? Kasuhan nyo na ng kasuhan. Ang problema, wala silang mahanap eh. Yun lang ang problema. 'Di ba? Yak-yakin nyo na yak-yakin. Tambakan nyo ng kaso. Basta meron kayong ikakaso at ebidensya, para hindi makalusot siya si Tamba. Ang problema, wala. Oh. Tas nag-iiyak sila. Kasi bakit daw wala yung pangalan? Di daw nabanggit. 'Di ba? Parang hindi talaga to mga senador eh. Daig nyo pa to eh. Oh, ano na? Ganito lang tayo? Posisyon lamang ng DPWH hanggang sa mga kontratistang pinag-utusan. Mga big time, ayaw banggitin, pinagbabawalan kami. Tapos na yung 1 minute mo, yung 10 minutes mo. Di ba? Anong kagaguhan nyo, katarantaduhan nyo sinasabi mo? Bakit ka nga magpapapigil? Di ba? Ewan ko. Hindi ko maintindihan yung palusot niya, mga ka-eksena. Di ba? Ganun lang kasimple, magiging bida ka nga, kagaya ng gusto mo eh. 'Di ba? Na pinipigilan ka tapos ipangangalanda ka mo talaga. Hindi niya kami pwedeng pigilan, ganyan-ganyan. Mag-eksena ka na doon kung talagang para sa katotohanan ka. Wala. Kwento niya yan eh. Ganun lang. Mamaya wala namang pumipigil talaga sa kanya. Wala lang talaga silang makita. Oh. Puros ganon. Kaya sa totoo lang, surrender na ako. Wala na talagang mangyayari rito. Moro-moro na lang to. Oh. Si mga ka-eksena kung paano niya paikutin yung mga taga-suporta nila. Senador siya ng kabilang parlor. Tapos siya mismo ang nagsabi ng moro-moro. Ikaw, kasama ka sa nag-iimbestiga. Bakit ka papayag na maging moro-moro investigasyon mo na nandun ka? 'Di ba? Gets niyo yung point, mga ka-eksena doon? Oh. Hindi naman siya basta-basta. Matagal na siyang senador. 'Di ba? Apelyido pang Marcos yan. Pero, nagpapa-under sila sa investigasyon. Sila nga yung madaldal dun eh. Sila nga yung paulit-ulit dun eh. Sila nga lahat yung salita ng salita eh. Tas napipigilan pa sila. Paano nangyari yun? Si Speaker daw, si Bonjing, sabi si Speaker daw, hindi daw guilty. Pagkatapos, hindi binabanggit. Walang binabanggit, si Saldi ko lang. Parating hindi binabanggit yung mga taga-palasyo kahit lumilitaw ang pangalan nila. Hinihinga namin ng Ano silbi mo, Amy? Kung hindi binabanggit, ikaw magbanggit? Boom! Malabo talaga to. Pinapasa lang nila yung kapalpakan nila para hindi sila masisi ng ibang Pilipino. 'Di ba? Sasabihin nila ayaw pabanggit, hindi pinababanggit. 'Di ba? ng pahayag sina Senate President Tito Soto at Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson. Oh. Samantala, wala raw duda si Senator Amy na may panibagong impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte sa darating na Pebrero. Wow, Amy. Patunayan ko sa sarili ko na parang matalino pa yata ako sa'yo. Obvious ba, Amy? Nakaabang na nga yan eh. Before pa yan na
mapigilan yung impeachment, may magpaplano talagang mag-ipa-impeach dyan. Lalo na yung mga ginawa nyong katarantaduhan. Yung pagkampi nyo, yung paggawa nyo ng hakbang para hindi matuloy yung impeachment ni Sara. Matik na yan. Tapos sasabihin niya pa, sigurado daw siya na meron nagpaplano. Nung palang time na ginawa nyo na yung katarantaduhan nyo para ipagtanggol si Sara, meron na talagang siguradong magpapail na impeachment dyan. Diyos ko, parang bata. Diyos ko naman. Pag naglaps ang 1-year bar sa impeachment filing, suspecha pa ng senadora, gagamitin ang 2026 national Suspecha pa yan. Antibay talaga ni Amy Marcos. Suspecha pa lang niya yan. Pero dumakdak na dumakdak, gumawa na ng eksena, ang dami ng pinakalat, suspecha pa lang niya yan. budget para sa pamumulitika. May nakaabot pa raw na impormasyon sa senadora na napangakuan na umano ang ilang kongresista ng soft pork, bagaman hindi niya masabi Soft fork. Aba, may soft fork pa. Tapos, hindi naman niya masabi-sabi. Wala naman siyang maipakita. Ganyan ang galawan ng mga DDS. Yung chismis ka na lang ng chismis na lang. Yung sasabihin may alam ka, tapos wala naman pala. Yung marami kang babanggitin, tapos wala naman pala. Diba? Yung gusto mo maging hero, pero wala naman pala. Diba? sabi kung para ito suportahan ng impeachment ng bise. Tandaan nyo suspecha niya lang. Wala siyang ebidensya, wala siyang kahit anong confirmation tungkol sa mga sinasabi niya. Naging cleanest budget, naging sneaky budget naman to. Bakit ganon? Suspecha pero nakapagawa na siya ng sneaky budget. Hayop na Amy yan. Diba? So, bakit ginigiling ang pork kundi para pagulungin ang impeachment? See? Diba? Yun yung kanyang ginawang katarantaduhang video. Yan na yun, yung linya niya. I believe that the suspicion necessarily will arise, malicious and unproven perhaps, that all these monies are being set aside for a sinister and political purpose. Kung impeachment ba yon, yung BARM election ba yon, o yung barangay election, parang politika ang pinag-iipunan. Hinihingan Sos, alam nyo, ano ko lang to, wild imagination. Robin, ikaw ba yan? Ito lamang naman po ay aking wild imagination po. Bakit po hindi natin sunugin ng pera? Hindi, joke lang. Ito lang naman mga kaiksena, Di ba gawain mo yan, Amy? Bakit ikaw may gawain yan? Parang alam na alam mo Kasi ikaw nakakapagkwento ng ganyan Okay lang sana magkwento ka ng ganyan kung may kaduktong kang ebidensyang ilalabas, kaso wala. Di ba? Di ba? Tamang hinala, sabi ni Faith that thinks daily. Baka ganun na nga. Yan. Yaw nangyayari si Robin. Parang engot lang namin ang reaksyon ng Malacanang sa mga sinabi ng senadora. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. May sumagot. Sino sumagot? Sinagot ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Ping Lacson ang aligasyon ni Senadora Amy Marcos na pinagbabawalan umano silang mag-ungkat ng mga nasa mataas na posisyon. Kita nyo mga kaiksena, galawan DD shit. Basta makapaggawa ka lang ng chismis ng ingay. Kagaya nung alin? Kagaya nung kay First Lady, di ba? Ngayon, mas lumilinaw yung detalye na yung picture na pinapakita nilang hubad ay napakalayo sa itsura. Hindi ho ba? Di ba? At talagang gusto lang talaga nilang sirain yung tao. Bumaho ang pangalan, masira ang pangalan ng pagkatao.
At saka isipin na natin, halimbawa totoo na merong video ng SEX, 'di ba? Pakialam nyo ron. Boom. 'Di ba? Kumbaga, wow, kababae mong tao, pati yung ganyang klaseng papakialaman mo pa, 'di ba? Kasi bakit nila ginagawa? Para makapanira, gagaya nung alin, nung pulburon video. Boom. O ngayon naman, tingnan nyo, mismong si Ping Lacson sumagot. Kasi kung totoo yung sinasabi ni Amy Marcos, 'di ba? Hindi mo na kailangan pang ichika lang ng ganyan na pinagbawalan kami. Doon pa lang sa investigasyon, doon pa lang sa Blue Ribbon, papalag na kayo. Kung totoo talaga yung sinasabi mo. 'Di ba? Tama po ba? Oh. Eto, ang sagot ni Ping Lacson, sinungaling sila. Oh. Sa mga pagdinig kaugnay ng flood control anomaly. Ang sabi ni Lacson, bilang respeto sa lahat ng mga senador at staff ng Blue Ribbon Committee, pinipili niyang huwag bigyan ng importansya ang sinabi ni Marcos. Dagdag ni Lacson, ang komento ng senadora ay hindi patas, hindi totoo at walang basihan. Kita nyo mga kaiksena, ang saklap niya, no? Kung ako si Amy Marcos, ang sagot sa akin, ayan, no? Ngayon, kung ako si Amy Marcos, kung totoo yung sinasabi ko, ay hindi ako dyan. Kumbaga, papalagan ko to, di ba? Kasama mo senador, eh. O, tingnan nyo kung gaano katapang yung sagot ni Ping Lacson dyan. Di ba? O, unfair, untruthful, baseless accusation. Boom! Kasi, si Amy Marcos, kung nagawa niya nga sa kapatid niya, siraan yung kapatid niya sa live telecast, live streaming, social media, nagawa niya sirain, ito pa kaya? Tandaan niyo yung ginawa ni Amy Marcos. 'Di ba? Sinungaling yan. Oh, lalo na si mana-mana na yan talaga. Basta kumampi ka na doon sa mga Duterte, sinungaling yan. Oh. Malinaw. O, hindi pa dyan nagtatapos. Ito pa ngayon niya, mga kaiksena. So, si SP Soto ngayon, mga kaiksena, sumagot. Imbento lang ang bintang na pinipigilan ng investigasyon. Tandaan niyo yun. Sana, kung totoo talaga si Amy Marcos sinasabi niya, palagyan. 'Di ba? Oh. Kaya wag niyong kalimutan mag-like. Gagalit si BMB RNP, oh. Pinalagaan ni Senate President Tito Soto at ilang kapwa-senador ang alegasyon ni Senadora Amy Marcos na may mga ipinagbabawal kaugnay ng investigasyon ng Senado sa flood control scandal. Nakatutok si Ivan Mayrina. Shoutout kay Yami si Kuya. Maniwala kayo kay Amy. Mukha nga niya nakapilter, eh. Aray naman, kung ginagano si Amy, masasaktan yung baba tuloy. Masasaktan yung puso. Pinalagaan ni Senate President Tito Soto ang pahayag ni Senadora Amy Marcos na hindi na siya umaasang may patutunguhan pa kung ipagpapatuloy ng Senado ang investigasyon sa flood control. Sos, maganda nga ituloy yan, eh, para lalong dumiretso sa inyo yung flood control, eh. Control projects. Ang alegasyon ni Marcos, pinipigilan sila kapag umaakit na kay dating Speaker Martin Romualdez o mas mataas pa ang investigasyon. Imposible, ayon kay Soto, sabay tawag sa bintang na imbento. Nauna nang sinabi ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson na unfair, walang katotohanan at walang basihan ang alegasyon na ayaw na niyang patulan. Pinabulaanan din ito ng Vice Chairperson ng komite. Wala ako naririnig na pinagsasabihan na pag si Senator, tungkol kay Speaker Romualdez. Wala akong narinig. Number 2, hindi naman kasi nagmi-meet, eh. Sinabi rin ni Senadora Marcos na bubuwagin na sa susunod na buwan ang Independent Commission for Infrastructure. Hindi nagpakita ng boom! May bukas pa sa iyong buhay. O digdig at saya ang iyong pagdaramdam, idalangin mo
Sa may kapal nasa puso mo ang mawala ng lubusan. Abang naman. Anyari? Ba't nadidislocate yung mukha ni Amy pag ganyan, ano? Pero pagka yung ano siya na interview, pantay eh, no? Lupit. Oh, tinan mo. Kong koy la. Shiriri kong koy la. Ambo chikik. Ik. Momo chichang. Shiriri kong koy la. Ambo chikik. Ik. Siri bong boy loy. Siri bong bong loy. Chinang bobo chichang. Siri bong boy na. Easy. Siring tong yak tang tong. Ambo chikik. Boom. Ik. Hayop na yan. Ay, nako. Ang saya-saya. Ng ebidensya sa Senadora Marcos o nagdetalya sa kung paano niya nakuha impormasyon na pinabubulaanan ngayon ng palasyo. Kahit nga nagsipagbitaw na mga miyembro at ang chairman na lang ang natira, patuloy ang paghimok sa mga may impormasyon sa katiwalian na magsumbong sa komisyon. Wala po na pag-uusapan kung magkakaroon ng replacement. Naku, naka-pitch si Attorney Claire. Papa-impeach niyo si Sarah. Ni Amy. Pero nagpapatuloy pa rin po ang ICI. Walang abiso sa kanila kung sila ay bubuwagin. Kaya patuloy din po ang kanilang pag-iimbestiga. Buti pa si Amy Marcos. Ano, ang galing niya talagang gumawa ng mga ganyang... Maganda, mag-reporter yan si Amy. Duruin mo si Amy, alam niya yan. Tibay, ano? Paano niya kaya nalalaman yan? Nagbabayad kaya siya? Diba? Pero ang in-expect po ng Pangulo ay magkaroon din po ng batas para magkaroon ng independent commission. Dumistansya naman ng palasyo sa impormasyong nakuha rin umano ng Senadora Marcos na ilang datit kasalukuyang senador at mga kongresista ang sunod na kakasuhan at aarestuhin kaugnay ng flood control scandal. Sabi nga po ng Pangulo, baka masaya yung effort sa kakamadali. Pero mandi-dismiss lang po. Ayaw natin pangunahan kung ano magiging trabaho ng Ombudsman at ng DOJ. Nasa kamay na po ng Ombudsman yan kung ano po yung timeline nila. Ombudsman daw bahala dyan. Di ba, Ma'am Lloyda? From Hawaii. Patuloy namang pinabubulaanan ng palasyo From Hawaii? Marunong kayo sumayaw ng Pearly Shell? Marunong kayo sumayaw nun? Sample nga? Boom! mga ugong ng malawakang balasahan sa gabinete. Sa ngayon, lagi namang tumitingin, nagmo-monitor ang Pangulo, ini-evaluate niya yung trabaho ng bawat miyembro ng kabinete. So, ngayon, sa araw na to, opo. So, sa mga susunod na araw, hindi natin masasabi kung siya ba ay hindi masasatisfy sa trabaho ng isang CAPSEC. para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina nakatutok, 24 oras. Dahil dyan, mga kaiksena, eto naman ngayon. Sana yun? Wait lang Wait, yan. So, pupuntahan ngayon muna natin yung, wait lang kay Boying. O kay Ombudsman Boying Remulla. Bakit? Ano meron doon? Yung tungkol sa ginawang pagpatay. Pinatay ng mga DDS si Ombudsman Boying Remulla. Oo, ito. Pakita natin. Ang galing talaga So, pananagutin di umano ni Ombudsman Boying Remulla yung nagpakalat ng siya ay patay na. Isinugod sa ospital na nag-50-50 o alam nyo na, malapit nang mamatay. Ito yung balita na yan, mga kaiksena. Tuloy natin. Wait lang Jiggy Manikad, kalma. Propaganda lang, yan ang tingin ni Ombudsman Boying Remulla sa mga nagkakalat ng maling impormasyon tungkol sa kanyang kalusugan. Live mula sa Quezon City, nangunguna sa balita si JC Cosico. JC, una sa... Uy, Mare, JC. Ano iniinom mo? Nagkakaroon ka ng yoga, Bet ko yan. Diba, JC, share naman ng tips. Mga ilang, mga ilang months pa yan siguro, mga kapsi na yan. Charot, joke lang. Sa lahat, kumusta na nga ba talaga ang kalusugan
ni Ombudsman Remulla. Jiggy, humarap nga sa kanyang first na press con this year itong si Ombudsman Boying Remulla. And kanina we asked him kung kumusta yung kanyang kalusugan. In its own words, sabi niya, I'm okay. This comes a week matapos nga yung pagkalat po noong mga bali-balita na he was rushed to the hospital. Pero yan po ay kanya mismong pinabulaanan. In fact, nakapag-program pa nga raw siya sa Baka baby bra lang yan, ano? Magkano na ba sa bayan ngayon ng baby bra? 120? Sa bata yun, 120 eh, no? radyo dito pong weekend. Tingin po ni Remulla, ito ay orchestrated na campaign laban po sa kanya. Sa ngayon ay kanya po piniimbestigahan nga sa National Bureau of Investigation yung mga nagpapakalat ng maling impormasyon sa kanyang kalusugan. Narito po ang kanyang pahayag. Tawag dito, Mylene Sibaluka. Ayun na yung ano, ang alam ko yung si Pambansang Luga o si PL, yung dating ano, yung manggagamit. Pambansang loyalista ko noong araw, yung palang si Duleng. Ayun, yun, isa yun. Oh, sana yun. Ayan. Talaga makikita mo yung bad faith. There's really an orchestrated campaign. I don't know for what purpose, pero tingin ko it's part of the propaganda machine of some political quarters. Siyempre, alam nyo kaya ginagawa na kesyo mamamatay na, kesyo na ospital. Alam nyo ba yung kung ano ibig sabihin ng ano yung gusto palabasin ng mga nagpapakalat nun? Gusto nilang pahinain yung powers ng ombudsman na para palitan na yan, wala na, malapit ng ano yan, palitan na yan, na alam niyo yun, na baka sakaling ipalit, maging kadikit nila. Kahit si Pangulong Bongbong Marcos man, o sino man yung mag-apply, o sino man yung ano, yun ang gusto nilang palabasin niya, mapalitan si Boying kasi pag si Boying, yari sila. Pinapahina nila ang, tawag dito, ang respeto at ang kapangyarihan o yung pagkatao ni Boying pagdating sa trabaho niya. Ganun lang yun. Oh. At JC, anong reaksyon ni Ombudsman Remulla sa payag ni Senator Amy na sa January 15 nakakasuhan ng ilan at dating kasalukuyang senador kaugnay sa flood control scam? Oh, yan. Ito ngayon ang sagot ni Boying kay Amy. Jiggy, hindi raw alam ni Ombudsman Remulla kung saan nga nanggaling itong pahayag po na Senator Amy Marcos. Pero sa ngayon daw po ay nasa preliminary investigation na sa DOJ. Ito pong kaso ni na Estrada, Villanueva at Revilla. And they're also looking na i-undergo na rin sa PI itong isa pang senador at isa pang dating senador na hindi nga muna niya pinangalanan. At sabi pa ni Remulla, from now on, he will not mention dates kaugnay po noong kanilang filing ng mga flood control cases, but he assured na tuloy-tuloy po yung kanilang trabaho. Jiggy. At JC, may nagawa na bang ombudsman sa mga computer na dating gamit ni Yusek Cabral? Jiggy, salyado pa raw at hindi pa raw nga ginagalaw ng ombudsman itong mga computer na ito, no? At possible daw na makipag-usap po itong si Remulla kay DPWH Chief Vince Dizon at COA Chairperson Cordoba tungkol po doon sa proseso ng pagbubukas nga ng files na ano na pong sinabi ni Batangas. Wait. So, maliwanag mga ka-eksena na tawag dito, kahit si Ombudsman Boying Remulla, hindi nila alam kung saan ang galing yung sinasabi ni Amy Marcos. Diba? So ngayon, mapapaisip ka, anong klaseng powers ang ginagamit ni Amy Marcos? So ito ba talaga ay pure na Marites invento lang? O meron siyang pwedeng utusan, meron siyang nababayaran, meron siyang tawag dito, tao sa loob na kaya niyang tawag dito, pasunurin sa mga gusto niyang malaman. 'Di ba? So, ganun ba niya ginagamit ang kanyang puwersa o pagiging senador? Boom! 'Di ba? Yung mga ganyang klaseng tao hindi na lahat pinapaupo pa sa
government kineme-eme. Oh. Direk, gayahin natin si Duterte one time. Walang sinabi si PBBM Pasko na ng anong taon, may Pasko pa ng pagkabuhay. Congressman Leandro Leviste na meron umano siyang kopya nitong Cabral Files at ibinahagi pa raw niya ito sa ombudsman na hindi naman daw gumawa o nag-follow up tungkol po dito. Narito po ang pahayag ni Ombudsman Remulla. Ito, kupal din to eh. Feeling hero din tong ugok na to eh. 'Di ba? Pansinin niyo mga ka-eksena sila ng mga nagbibida-bida. 'Di ba? Puro sila ingay lang. Pero bakit ka pa mag-iingay dyan? Rumekta ka na ng ombudsman. Diretsuin mo na ron. Doon ka dumiretso. Tsaka ka mag-ingay pagka nagawa mo na yung dapat mong gawin. Yung legal na dapat mong gawin. Kung sino man yung dapat na maparusahan o involved sa sinasabi mo. Ang ginagawa, puro na lang pabida sa mga press ko, pa-interview. Gago rin eh. Diba? Oo. Siguro sila magsabi kung ano laman no, na dapat pinapansin namin. Oo. Di ba? Eh, manggagaling sa kanya, tapos sasabihin niya, bibigyan niya kami ng duda yung aming pagkatao dito. Oo. Sabihin niya kung anong problema. Di ba? Eh, bibigyan niya ng motibo na parang wala kaming ginagawa. Eh, araw-araw, nandito lang naman kami. Eh, pumunta siya rito. Basag, di ba? Oo. Ganyan kasi mga galawan ng mga pabida lang. Tapos pagka sinabi, sige nga. Oh. Wait lang, wala naman talaga eh. Oh. Nauna nang sinabi ni Ombudsman o ng Malacanang na nasa kamay na po ng Ombudsman itong pag-authenticate dito sa umano'y Cabral Files. Pero hirit po ni Remulla kung ito raw po ay para sa publicity, wag lang daw itong pag-usapan pa. Jiggy, balik sa'yo. Yan po ulat ni JC Cosico live mula sa Quezon City. Narinig nyo naman siguro, di ba? Ito pa isa, sa balita. Para may supporting videos tayo, ito naman yung sa bilyonaryo. Tungkol doon kay Amy, ha? Na ni Ombudsman Boying Remulla. Wait lang, ulitin natin. Pinapahanap na ni Ombudsman Boying Remulla ang mga nasa likod ng bali-balitang na-ospital siya. Gusto ba makita kung sino yung isa? Ito, wait lang ha. Hanapin natin. Kung sino yung ito yung dapat hanapin nyo. Sino yan? Yung pambansang luga. Wait lang. Yan. Hindi pa niya binubura kasi views pa yan eh. Yan. Pakita natin. Ito. Yan Ayan United Philippines Against Corruption. Boying namamahinga na. Tapos title niya, ito. Yan. Lang. Isang netizen na agad na pinasinungalingan ng kanyang pamilya. Ayun. Kayong ganun. Publiko. Pero, sa title niya at thumbnail niya, ang nakalagay, sa may cellphone ko, wait lang ang nakalagay, saan ba yun? Ito. Sa title niya, Boying, yung thumbnail nito Boying, tuluyan ng namahinga. Sino nakalagay? Tapos, nakalagay dun sa thumbnail niya, may isang lalaking nakahiga sa kama. Yung parang ginawa kay General Torre. Yung nakahiga na naka-ER. Ganun. Ayan may kita niyo naman sa thumbnail niya. Ayan Boying na mahinga na. Sino yan? Si Boy Tawa. Hindi, si Boy Duling yan eh. Namimiss na po ng ating mga kababayan si Ombudsman Boying Remulla. Hinahanap po nila. Hindi na. Happy New Year, DJ Byron MTB. MTB na Muhammad Chup Chup sa inyong dalawang mag-partner.
Happy New Year. Kung nila mahagilap sa mga mainstream media, sa kanyang programa, at sa kanyang mga interview, wala na. Wala. Kaya tuloy, napatanong ang publiko, na mahinga na nga kaya si Boying? Na mahinga pala. Lolo mo. Balik tayo dito. Diyan na ba yun? Ayan. O, yari ka. Bahala ka. Pag ikaw hinahanap, sama ka. At sa kanyang pagsipot ngayong araw, may pasaring seremulya kay Senador Amy Marcos tungkol sa flood control scandal. Ang detalye sa agenda report ni Joan Manalo. Bukod kina Senators Jinggoy Estrada at Joel Villanueva at former Senator Bong Revilla, isang incumbent senator at isang dating senador ang tinitignan na ring sumalang sa preliminary investigation ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Pero ayaw na munang magbanggit ni Remulla ng mga pangalan. Let's just lay off on the names kasi it's misinterpreted and some people want to push the issue more and try to put a date. I will not do that. Tapos na tayo ron. I think we've learned our lesson from that. That we cannot give any dates or any commitments about anything. It's just that you see us here every day working to make sure that justice is obtained by the Filipino people. Kaugnay nito, binanata ni Remulla ang pahayag ni Senator Amy Marcos na kakasuhan na sina Estrada, Villanueva at Revilla ngayong January 15. So there's no truth to that, sir? Matatanda ang ilang senador at dating senador na rin ang nakasala ngayon sa fact-finding investigation ng Ombudsman kaugnay ng flood control scandal. Sa usapin naman ng sinasabing Cabral Files, selyado pa raw ito at hindi pa rin nabubuksan ng Ombudsman. Handa man silang buksan ito, delikado raw na pinag-uusapan at isinasa publiko ang laman o impormasyon mula sa mga dokumentong kasing sensitibo nito. Kung sasabihin na nanggaling sa isang tao na namatay na ang dokumento, paano mo patutunayan yun? Ang pwede magpatunay niya yung tao na namatay. Di ba? Alam nga naman, makipagtalo ako sa isang bagay na alam natin nanggaling sa isang taong namatay na inaamin naman ng nagsasabi. Anong pag-uusapan mo? Wala namang pag-uusapan eh. Hinamo naman ni Remulla si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na tukuyin na ang mga nakikita niya sa hawak niya umanong mga dokumento. What does it prove? What does it prove? Why the urgency? Ano bang kailangan malaman doon? Siguro sila magsabi kung ano laman doon na dapat pinapansin namin. Diba? Di ba ang gagaling sa kanya, tapos sasabihin niya, bibigyan niya kami ng tuta yung aming pagkatao dito. Sabihin niya kung anong problema. Diba? Ibibigyan niya ng motibo na parang wala kaming ginagawa. Araw-araw nandito lang naman kami. Ipupunta siya rito. Inatasan na rin daw ni Remulla si Assistant Ombudsman Nico Clavano na kunin ang kopya ng mga nasabing dokumento mula kay Leviste. Ito ang unang press conference ni Remulla matapos lumabas ang mga balita sa social media na isinugod umano siya sa ospital. Pinaiimbestigahan na ni Remulla sa NBI kung sino ang mga nasa likod nito. Desidido raw ang ombudsman na sampulan ang mga nagpapakalat ng fake news dahil naniniwala siyang hindi titigil ang mga ito hanggat hindi na parurusahan. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionaire News Channel. Maliwanag yari kayo. Sinabi nyo patay na buhay naman. Good morning, Ma'am Tricel, man. So, ayan na. Nagbabadya na at nagkakaroon na senyales ang ating maywagang lalamunan. Kumakati na siya. Sakto lang at natapos naman natin. So, yun na nga mga kaiksena. So, napakalaking kasinungalingan po na si Boying ay patay na at sinugod sa ospital daw, which is hindi naman. At pangalawa ay yung chismis ni Amy Marcos na kesyo may sasampahan na daw. Nabuti pa siya, alam niya yung mga sasampahan ng mga senador at ng mga kongresista. Sa mga bagong pasok at late na dumating, i-replay nyo na lang po para andun yung mga pinagsasabi ko. Medyo naubusan na kasi ako ng fisherman, tawag dito, fisherman friend. Ubus na kaya kumakatinilamunan ko. So magkita-kita na lang tayo tomorrow. Dito lang ulit. Kung wait, ano ba yung tawag doon?
makakanakaw na sandali para makapag-live. Maaga kasi ang pasok ng aking estudyante, kaya malamang sa malamang, hindi ko alam kung makapag-live tayo kaagad. But anyway, mga ka-eksena, bago tayo magtapos, isa munang pampagood vibes. Yan. Ladies and gentlemen, The Journey. Yan. So sa lahat ng mga eksena natin, yan na ha. Yan ang ating pampagood vibes sa araw na ito. si Red Uncle at ang grupong The Journey. Maraming salamat. Kasama si Red Uncle at sino ba yung vocalista ng The Journey? How we run. Lagyan natin effects. Yan. Game. Bakit tayo magtapos? Boom! How we... Hello. Parang robot. Ilabas mo ang iyong lamit. Yan. Hello. How we run into the midnight sun, spending all my love along the wild. Is it right now? Oh, stand by me. I'm forever yours. Fentanyl. Panis, sabi ni Ansilog, parang makatipala lang muna niya, partida. Sabay-sabay. I'm forever yours. Ang galing! Wait lang. Hayop ka, DJ Byron. Wait lang, sorry. Loko-loko to si DJ Byron, no? Hindi sinend naman nito. Grabe ka naman. Wait lang ha, papakita ko sa inyo. Baka sabihin nyo, damot ko eh. Pakita natin. Wait lang ha. Wait lang. Papakita ko. Baka sabihin nyo, damot ko. Yeah. Hayop. Ang sama mo, DJ Byron ha. Grabe ka. Napakasama mo kay Fentanyl. So much ka. Yan o. Ano tawag dyan, Direk? Pag ganyan ng buhok. Sino bang pwedeng artist to? Kulot eh. Ang artist pwede dito. Bala. Ito na lang isa. Yun! Easy. Hayop to si DJ Byron. Pinagagawa mo. May upload na naman ako. May upload na naman ako sa Facebook. Magagalit na naman yung mga DD shit. Asar dun sa post ko. Ayan o. Ganda. Taray. Easy. Ito, pag ganito, pwedeng kantahan natin to ng keratin daw.
Hindi. Ano yan? Ito yan. Nung kabataan niya, ito yung kanta para sa kanya. Boom! Ang buyog to ah. Near, far, wherever you are, I believe that my heart is gold. You see. Hayop ka, DJ Byron. Patapos na lang eh, no? O talaga, bumanat ka pa. Boom! Sige na, ito na nga. Maraming salamat. I can feel it. Paano to? I look back to Santeria and I ain't got no ball and I'm down I said it on and I'm not a baby, my baby. Oh. Ay, nako. Dre, kamukha ni Digong yung Smurf na mahaba ang buhok. Eddie Bedger yan. Ere. Tama na. Sakit na lalamunan ko. Hindi naman ako makapag-live bukas niyan. Well, ladies and gentlemen, this is Mambo number 5. Hindi, iniisip ko yung buhok na... Pwede to. Kung medyo straight ng konti, pwede yan, Creed. Boom! Oh, pwede yun. Nagkulot din naman yung Creed eh. Anong kanta ng Creed? Diba? Yung may sacrifice. O kaya naman, tawag dito. Yeah. Oo. Wala akong maisip eh. May kape pa yan Oh. Nako. Direct fake news ka. Bakit? Sinabi ko bang si Digong talaga yan? Sinend lang ni DJ Byron yun eh. Easy. May iyak na naman yung mga DD shit. Makikita ko na naman yung Facebook page ko. May magme-message na naman yan. Bangag. Boom! Sino mo kang bangag? Diba? Oh, sige na. Maraming salamat po. Ano daw? With or without you? Yung kulot ba yung kumanta nun? With or without you? Oh? Creep. You're looking in your eyes. That's special. But I'm a creep. Ganon? Sige, bukas. Sige na, babay na. Okay naman, Basta at least masaya kayo. Mukha akong ewan dito. Ganun ko kayo kamali. Hindi lang ako mahal. Charot. May pinagugot. Maraming salamat po. God bless and see you again tomorrow. This is Direct Freddy Valera, of course. It's me. And I love you all. Maraming salamat. Wala na tayong intro. Ay, outro pala. So, bigla na lang mag-e-end at bigla na lang mawawala.